Hey, what's up mga boss, mga nangarap sa lahat. So yun, magpapalit tayo ngayon ng front bearing. Since maraming nagtatanong sa atin, ayan, so applicable din to sa ibang mga sasakyan, yung mga minivan, iba pang mga kotse mga boss na mayroong bearing dito at saka front wheel drive syempre. At ano muna natin yung lifter bago natin tanggalin yung gulong. Patay mga boss. Sino kaya ng service nito? Ayan. So bago pala ang drive shaft nito mga boss. At ito hindi nilock oh. Patay. Mukhang panos to ah. May bago. Ayan oh. Bagong bago yung drive shaft mga boss. Kasi ang nangyari dito mga boss, nag-iingay sa side na to. Pinalitan ng mga Hapon. Hindi sa shop namin ha. So pinalitan to. Tapos ito, hindi nilock yung nut dito. Napaka-careless talaga. So hindi talaga lahat ng Hapon mga boss napaka-goods magtrabaho. Sasabihin ko to kung ano ang masasabi nila dito. At matapos ko silang sabihan mga boss, sinabi ng Hapon na nalimutan siguro ng gumawa nito noon. Sana makalimutan mo na rin yung ex mo. Ay! At matapos ko nga tanggalin yung bolt ng ABS sensor, sinunod ko na itong caliper at saka yung mga brake pads. At next ay itong caliper bracket. At syempre fast forward natin para sabihing mabilis magtrabaho. Baka dagdagan ang ating sweldo o di kaya ang ating trabaho. Ay! Pero okay lang yan, at least matututo kayo. At matapos natin tanggalin yung caliper bracket, gamit tayo dito ng hanger ng inyong mga damit. Unsay hanger, hook man na. Ay hook di ay. Matapos natin na secure yung ating caliper mga boss, at dito tatanggalin na natin tong ABS sensor at i-secure natin to, baka madisgrasya. At next tatanggalin na natin tong plato at isusunod natin tong nut na hindi nilock ng unang gumawa nito. At siyempre gagamitan natin yan ng sliding hammer. Dito natin yan dadalihin. Huwag nyo munang luluwagan ang mga bolt nito para mayroong kapit kapag gumamit ka na ng sliding hammer. At tatanggalin na natin tong drive shaft nut at siyempre gagamitan na natin to ng sliding hammer na malaki mga boss. Ayan, napakabigat nito at napaka-effective sa mga itong mga job order mga boss. So may mga video na rin ako na tinanggal ko mismo yung knuckle at inipit ko sa bench vise at bago ko ginamitan ng sliding hammer. At ganyan lang kadali tanggalin mga boss. Sana all ganyan lang kadali tanggalin sa isip mo. Ang dati ay sayo. Ay! At matapos natin tanggalin yung pin ng ating lower arm ball joint, tatanggalin na natin ang nut nito. At syempre marami na naman ang magagalit dahil gagamitan na naman natin ng martilyo. Pokpok dito, pokpok doon, tanggal dito, pokpok doon, bahala na kayo. Pero hindi ko gumagamit ng pokpok kapag mga aluminum yung mga suspension system. At matapos natin tanggalin yung lower arm ball joint at saka tie rod in ball joint, sinunod na natin yung kagustuhan ng puso mo. Ay! At syempre hindi mahirap tanggalin yung drive shaft dahil bago naman yan. At natanggal na nga natin tong steering knuckle. Actually iba-iba naman talaga ang design mga boss. Ito is yung ABS ring is dito nakalagay. May 4 na tornilyo. Gaya ng partner mo, palaging galit sa'yo kapag lumuwag yung tornilyo. Yung iba dito nakalagay yung reluctor ring. At tatanggalin na natin to mga boss gamit itong impact driver dahil hindi pa natin to magagamitan ng bearing separator. At may ituturo ako sa inyo mamaya kung paano tatanggalin tong bearing race na napakadali lang. At syempre fast forward para sabihing mabilis magtrabaho, baka dagdagan ng ating sweldo o di kaya ating trabaho. Ayan. So gusto ko lang linawin mga boss, ayan, para ma-preserve natin yung purma ng ating flans. May kunting groove kasi ito, kapag pinilit mo dyan masisira yung purmahan niya. Dahil pabilog kasi itong ating bearing separator, gagamitan na natin doon ng sander na may cutting disc. Sabi mo madaling method, gumamit ka pala ng sander. Pero wait, there's more. Yung iba kasi kinakating ito ng sander, pero ito yung ginagawa ko mga boss. Ayan, nilalagyan ko siya ng kanal. Magkabilaan ito at napaka-sure ball nito mga boss. At ikakabit na natin tong bearing separator para makitang katag kung epektibo ba niya itong tambal. So naka-place in position na siya doon sa ating groove yung ating bearing separator at higpitan na natin ang yakap nito para hindi ka iiwan sa dulo at sa press ay isalang na natin to. Ayun, naka-place in position na siya mga boss. Ganyan lang yung pormahan, pinatakilid-takilid lang natin. At syempre secure niyo yung mga stud bolt para hindi tumama doon sa frame ng ating press. At gumamit lang tayo dito ng lumang spacer sa brake drum. At pwede rin kayong gumamit dyan ng tubo na sakto doon sa diameter ng flange. At yan, bumbahidol! At syempre sinalo-salo natin yan sa ilalim, baka mahulog at masira yung ating mga stud bolt. So kung makikita nyo mga boss, walang bakas ng kahapon. Di gaya ng nasaktan ka noon, ayaw mo nang bumangon. Ay! So kitang-kita nyo mga boss, hindi talaga siya bumitaw. At dito tatanggalin natin tong snap ring. At alam nyo ba, dito sa Japan, bawal naming ma-deform itong kanyang backing plate.
Kaya maingat talaga kami kapag natatanggal ng bearing. Doon talaga sa mga right point kami naglalagay ng palaman. So ito lang, gumagamit lang tayo ng old na bearing na malaki na kasya doon sa housing ng ating hub ng ating knuckle. At dahil na place in position na natin yan, boom, bahidol. At hindi pa natin matatanggal totally mga boss dahil meron pa yung barrier. So kung may tubo kayo na mahaba, mas good siya dahil diretso-diretso na. Dito kasi lumang bearing lang yung ginagamit ko. Ayan, may stopper kasi yan. At next, ito na yung gagamit natin mga boss, itong metal block. So the reason na hindi ko yan ginamit kanina dahil sobrang tigas pa nun at aangat lang ang kabilang side at pwede ka pang madisgasya. At mabilis ang tanggal na dito mga boss. Ayan, hulog na yung bearing. Gaya ng pagkahulog mo sa kanya, hindi man lang niya sinalo. Ay! At may isi-share din ako sa inyo about dito mga boss. So NTN pala yung brand ng bearing namin at minsan Iniski. At ito ay papaliwanag ko sa inyo. May mga unit kasi na hindi nakalabas yung reluctor ring at dito siya nakalagay mga boss. So itong may goma na part, ayan, dumidikit yan dahil magnetic ito. Dapat nakaharap ito sa sensor mismo. Kung wala kayong nakitang ABS ring or reluctor ring gaya ng nasa gilid, dahil kapag binaliktad niyo ito mga boss, ayan, ito nagmamagnet. Tapos binaliktad niyo dito niyo siya iniharap yung sensor, ay matik iilaw yung pera sa dashboard. Pero sa case na to, hindi na useful yung mga magnetic dito sa kanya dahil meron namang physical na ABS ring, di ba? Solid. At ngayon magkakabit na tayo mga boss at may mga tatandaan din tayo. So gamitin pa rin natin yung ating ginamit kanina na malaking bearing na kasya doon sa ating housing ng hub at pahiran na natin ng petroleum jelly para pagpasok ay swabe. Ay. At kung ma-observe nyo dito mga boss, ayan, nilagyan ko ng metal plate para hindi mapuwersa yung gitna dahil yung gilid yung napaka-importante dito. At mabilis ang salpak lang dito hanggang susumagad. Ayan, sumagad na nga mga boss. At dito gumamit na tayo ng maliit na bearing at isasagad na natin to ng todo hanggang sa mag-stop na yung ating press. So yun, goods na. At dito magkakabit na tayo ng flange. At paalala, baka malimutan nyo itong snap ring at uulitin nyo naman itong tatanggalin. At syempre yung tinanggal natin na ABS ring, wag nyo ring kalimutan. Gaya ng kanyang pag-iwan na hindi mo pa rin makalimutan. Ay, at ito na nga ang kanyang pormahan. Yung gitna naman ang nilagyan natin ng palaman para yung bearing ay hindi mapuruhan. At dito ay wag mo masyadong diinan. Dapat kunting pagsagad ay yung pakiramdaman para hindi mo pagsisisihan. At kung ikaw ay may nalaman, wag mong kalimutang i-share kaibigan. At komento mo ay aking kailangan. That's it mga boss. Sana nagustuhan ninyo. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.